Si Duo Yuang ay isang 37 taong gulang na goalkeeper para sa minor league team na Daxiang, na hindi naging matagumpay ang karera. Sa mga nakalipas na taon, nasuspende siya sa pagkakat sa kalaban, nagpanggap na babae sa isang kupunan, naging human sushi plate, at naging nude model para sa mga pintor. Nang imbitahan siya ni Mr. Jin para mananghalian, akala ni Duo Yu ay i-recruit siya sa masikat na kupunan, pero kabaliktaran ang nangyari. Tinanggihan niya ang alok ni Mr. Jin na sadyang magpatalo sa susunod na laban dahil ayaw niya sa pandaraya, at nanindigang hindi niya hahayaang maka-score ang kabilang kupunan kahit isang goal. Pero sa laban, naging mayabang si Duo Yu matapos ang isang salo, dahilan upang makalimang goal ang kalaban. Tinuya at isunuka pa siya ng kabilang kupunan bilang pagdiriwang sa bilis niyang matalo sa kanila. Matapos matanggal sa kupunan, ayaw lumabas ng malungkot na si Duo Yu, pero pinuntahan siya ng kaibigang si Zhang Zhang para pakiusapan ng coach na ibalik siya. Pero hindi naging maganda ang takbo ng plano. Ayaw na siyang ibalik ng coach at sinabing mas mahusay pa ang aso kaysa sa kanya bilang goalkeeper. Nang magbanta si Zhang Zhang na aalis din siya, tumawa lang ang coach at pinakawalan silang dalawa dahil mas pabor daw ito sa kupunan. Na habang pauwi, sa paghinto sa pulang ilaw, isang kawatan sa trapiko ang nagpanggap na nabangga nila. Ayaw niyang aminin ang pag-aartista, kaya sinunggaban siya ni na Duo Yu at Zhang Zhang. Itinulak at ipinunas sa bintana ng kotse. Nakita sila ni Xiaoju at tinawag na bully. Binidyo niya sila, at tumawag ng saksi. Hindi siya naniwala sa kanila, dahil huli sila sa akto, kaya nakulong ang dalawa. Pinayansahan sila ni Mr. Jin, at sinabing hindi siya sa soccer, at pagsubok lang ang pagkikita nila. Dinala sa opisina, pinalabas si Zhang Zhuang, at ipinakilala si Duo Yu kina Yin at Lin ang Guangming Trust Fund. Sabi ng tatlong lalaki, may kapatid ang lolo ni Duo Yu na itiniwalag at akala ng lahat ay patay na, pero pumanaw lang nung isang buwan. Si Duo Yu ang tanging tagapagmana, pero para makuha ang pera, dapat siyang pumasa sa pagsusulit na iniwan ng lolo niya sa video. Kailangang gumastos si Duo Yu ng 1 bilyong yuan sa isang buwan. Pag nagtagumpay, makukuha niya ang natitirang 30 bilyong yuan. May mga kondisyon nang, dapat legal ang pera, wala na siyang matira sa dulo ng buwan, bawal ang regalo o charity, para sa sarili lang ang gastos. Uupan ang sin-hurt tao gamit ang serbisyo nila. Bawal sumira ng gamit. Bawal siyang magbid ng lampas sa presyo ng merkado, at bawal itong ipagsabi. Kung tatanggi ang apo, may sugnay para sa duwag. Pwedeng kumuha si Duo Yu ng 10 milyong yuan at umalis, para mapunta ang yaman kina Mr. Yin at Mr. Lee, o tanggapin ang hamon na baka mauwi sa wala. Tinanggap ito ni Duo Yu kaya babantayan siya ni Mr. Jin. Babantayan siya sa susunod na buwan para sumunod sa mga patakaran at itatalaga ang accountant ng kumpanya para sa kanyang mga gastos. Ang accountant na ito ay si Xiaoju, na ayaw na sanang magtrabaho para sa kanya, pero kinuha pa rin siya ni Duo Yu bilang ganti sa pagkakakulong niya noon. Isinama rin ni Duo Yu si Chang Zhuang at sabay silang pumunta sa loob ng vault. Halos mahimatay sila sa dami ng mga perang papel na nakita nila doon. Pagkaalis nila sa bangko dala ang pera, kinuha agad ni Duo Yu ang mga gwardiya doon at nangakong bibigyan sila ng mataas na sweldo. Matapos umarkila ng mga kotse, binisita niya ang dati niyang soccer team at ipinaalam na uupahan niya ang mga ito para makalaban ang major league team na Hengtai mismo pagkatapos maayos ang stadium. Pinagtawanan si Duo Yu ng team at hindi naniwalang mayaman na siya, kaya nagpabuhos siya ng pera sa soccer field gamit ang excavator. Sumama ang team sa kanyang mga kotse, pero humiwalay siya kasama si Xiaoju para kausapin ito. Gayunpaman, nalaman niyang may boyfriend na ito, isang motivational speaker na nagtuturo ng positibong enerhiya at walang pakialam sa pera. Maya-maya, nakarating sila sa magandang hotel na kailangan ng membership, pero kinausap ni Duo Yu ang manager at nag-alok ng dagdag na pera para marenta ang buong hotel ng 1 buwan. At nang makita ang napakalaking halaga ng pera, tinanggap ito ng manager bago sila dinala sa kainan para sa isang masayang salo-salo. Lahat ito ay ayon sa batas, dahil pwede bumili si Duo Yu para sa mga tauhan at tupado na niya ang team. Habang kumakain, inanunsyo ni Duo Yu na magtatayo siya ng investment company, at si Chang Zhuang ang CEO. Lubos na naantig si Chang, nang hindi alam na sadyang pumili si Duo Yu ng isang mangmang upang malugi ang pera niya. Mula noon, nagsimulang gumastos si Duo Yu ng pera ng husto, mula sa ₱1,000,000 gupit hanggang sa pagrenta ng lahat ng gamit at mga mamahaling kotse, na ipinagtaka ni Xiaoju dahil mas mura kung bibilhin ang mga ito. Sabi niya, sa bilis na ito, mawawala ang lahat sa kanya sa 6 na buwan. Masyado itong mabilis para sa kanya, pero hindi niya ito masabi. Dumating si Jian Anlu, BF ni Xiaoju, para isama siya sa lecture tungkol sa hindi pagiging alipin ng pera. Tumanggi si Jianan sa inumin at sinabing wala pang benta ang kanyang lecture.
Kumuha si Duo Yu ng pera sa safe at binili lahat ng tiket para sa team, kaya agad tinalikuran ni Jianan ang kanyang prinsipyo laban sa kapitalismo. Kinuha niya ang inumin kahit hindi siya umiinom, at nagpresentang maghardinero na pumayag naman si Duo Yu. Dahil sa pagkadismaya sa pagbabago ni Duo Yu, nakipaghiwalay si Xiaoju sa kanya. Pagkatapos nito ay agad na nakipagpulong si Duo Yu sa kanyang investment company at inutusan silang mamuhunan sa mga palubog na kumpanya. May isang lalaki rin na humingi ng pondo para sa isang kakaibang makinang nagpapahintulot na lumangoy sa lupa. Binigyan din siya ni Duo Yu ng pera bago nagtanong kung mayroon pang ibang nanaginip para mapunduhan niya silang lahat, gaano man sila katawa-tawa. Kinabukasan, habang nagpapamasahe si Duo Yu, sinubukan siyang sipin ng masahista na si Xia at hindi siya tinanggap bilang hindi. Habang isinandal niya ang gamit sa estatwa, dumating si Xiaoju para ipaalala ang kanilang susunod na pagkikita na nagligtas sa kanya. Sumama sila kina Mr. Yin at Mr. Lee sa mismong golf field para sa pagsasanay ng kanyang koponan, at nakita ni Duo Yu si Xia ron. Nalaman niyang kinuha siya bilang espiya ni Yin at Lee para matalo siya sa hamon. Inimbitahan niya ang dalawang lalaki para magtanghalian, pero dahil bawal i-treat ang hindi empleyado, instant ramen lamang ang ipinahain niya kina Yin at Lin. Dahil sa pilosopiya ni Mr. Lafitte, binayaran ni Duo Yu ang malaking halaga para madala siya sa China at makasama itong mananghalian. Kasama si Xiaoju, tinanong ni Duo Yu si Lafitte tungkol sa mga pinakapalpaking pamumuhunan para sa kanyang mga leson sa pagkabigo. Nakainsulto ito kay Lafitte dahil pagtatagumpay lang ang itinuturo niya, kaya umalis siyang hindi man lang natitikman ang pagkain. Nagalit si Xiaoju dahil sa pagiging bastos ni Duo Yu at umalis, pero sinundan siya nito gamit ang kanyang sasakyan habang nagrereklamo si Xiaoju na siya ang Black Widow ng mundo ng pamumuhunan dahil nalugi ang mga dati niyang kumpanya. Wala ito sa resume niya at akala niya ay masisante siya, pero para kay Duo Yu, isa siyang maskot. Patuloy ang paggastos ni Duo Yu sa mga kakaibang paraan at may katulong para sa bawat bahagi ng kanyang gawain. Pero gumuho siya nang malaman na nagtagumpay ang lahat ng pinili niyang investment at mas lalo pang lumaki ang naitutulong sa kanya ng pera. Pagkaalis ng mga empleyado, nagwala si Duo Yu sa meeting room at sinisisi ang malas. Napanood ito ni Yin at Lee sa TV at tinawanan ang palpak na performance ni Duo Yu sa hamon. Pagkagising mula sa bangungot ng pagsunog ng pera at pagkikita sa lolo, ginising si Duo Yu ni Chang Zhuang para ipakilala sa kaibigan at makita kung may slot siya sa team. Nang makita ni Duo Yu ang lalaking may masamang mata at murang damit, agad niya itong kinuha. Sa pasasalamat, nangako si Chang Zhuang na magsisikap silang magdiwang balang araw gamit ang paputok na nagbigay ideya kay Duo Yu. Samantala, mag-isang nagdiriwang si Xiaoju sa apartment gamit ang sariling cake hanggang sa sumulpot si Jianan. Matapos magbigay ng bulaklak, kinain niya ang cake nito nang walang paalam habang sinasabing may ideya siya sa libro, at pakiusap niyang humingi ito ng pera kay Duo Yu. Dinurog ni Xiaoju ang cake sa mukha niya bago siya pinalayas at pumunta naman kay Duo Yu para sa usaping negosyo. Ayaw niyang pag-usapan ang trabaho. Ipinakita niya rito ang sorpresang handog, libu-libong paputok na nagliliwanag sa langit sa buong lungsod. Nang sabihin ni Xiaoju ang kanyang kaarawan, nagpanggap si Duo Yu na regalo niya ito kahit hindi niya alam ang petsa. Bagamat naantig siya, sinabi niyang hindi sila pwedeng mag-date dahil magkaiba sila ng mundo at ituturing lang siyang tito o kapatid. Maya-maya, natuklasan ni Xiaoju na may mga poster na may mukha niya sa buong lungsod na idinikit ni Duo Yu para kumbinsihin siyang bigyan ito ng pagkakataon. May mga TV at radio ad din na humihingi ng parehong bagay. Dahil dito, napansin siya ng publiko at sinundan para mag-selfie. Tinawagan niya si Duo Yu para sa problema, pero inimbitahan lang siya sa konsyerto imbis na makinig, kaya binaba ni Xiaoju ang tawag at nagtaksi nang nakatago ang mukha. Nang huminto ang driver sa pulang ilaw, dumating ang manloloko noong nakaraan at nagkunwaring nasaktan muli, kaya naisip ni Xiaoju na hindi nagsisinungaling si Duo Yu. Dahil sa bagong pananaw, pumunta siya sa hotel at tinanggap ang paanyaya ni Duo Yu sa konsyerto para mas makilala siya. Pribadong gig pala ito sa hotel kasama ang paborito niyang singer. Matapos magsayaw at magpicture, niyaya siya ni Duo Yu maghapunan at nag-soccer sila. Ilang mga bata sa parke ang naglakad-lakad sa tabi ng ilog. Samantala, tinawagan ni Yin at Lee si Jianan at kinuha siya upang talunin si Duo Yu sa hamon. Lalong na-stress si Duo Yu nang makitang nagpi-party ang soccer team sa halip na mag-ensayo, lalo na't muling kumita na naman ang kumpanya ng 1 bilyon. Matapos suntukin ang kaibigan, tumalon siya sa loob ng pool para kumalma, at doon siya nagkaroon siya ng isang ideya. Sa pagsang-ayon ni Mr. Jin, nagpresenta siya sa mall para sa kanyang bagong proyekto, ang Fat Insurance. Sa halagang 1 yuan lamang, babayaran ka ng kumpanya sa bawat gramong mababawas sa timbang mo. Tagumpay ang programa na ikinagalit ni Yin at Lee, pero wala silang magawa dahil sabi ni Jin, legal na negosyo ang insurance at ang naisip ni Duo Yu ay hindi ito kawanggawa. Napakaraming tao ang nagpaparehistro at nagsisimulang mag-ehersisyo sa lungsod, sa gabay mismo ni Duo Yu. Siksikan na ang mga gym kaya gumagamit na ang mga tao ng mga alternatibo tulad ng hagdanan at land swimming machines. Dahil sa kanyang proyekto, pinarangalan si Duo Yu bilang Humanitarian of the Year.
Sa entablado, sinubukan niyang ipaliwanag na negosyo ito at hindi pagtulong sa kapwa, pero walang sinuman ang naniwala sa kanya. Nang sa wakas ay dumating na ang araw ng laban, nangako ang kopo ng Hengtai na sila ay magtatala ng record na double-digit goals. Karamihan sa mga tao sa estadium ay naghihiyawan para sa kanila, habang ang Daksyong ay may maliit na bahagi lamang ng mga tagahanga pero magarbo pa rin ang dating sakay ng helicopter. Sa simula pa lang ng laro, nagpanggap na nasaktan si Chang Zhuang kaya na red card ang pambato ng Hengtai, dahilan para magkaroon sila ng kalamangan sa bilang ng manlalaro. Pero sa first half, 8 puntos laban sa 0 pa rin ang naging score pabor sa koponan ng Hengtai. Naisip ni Duoyu na dapat mapigilan man lang silang mag-double digit para mapanatili ang kanilang dignidad. Sa second half, gumamit sila ng mga katawa-tawang taktika gaya ng pagbuo ng bilog sa paligid ng kalaban. Nang makasyam na goal pa rin ang kalaban, ginawa ng Daksyong ang huling desperadong hakbang. Pinuwesto ang lahat ng mga manlalaro sa harap ng goal para lamang harangan ang bola, kahit isugal pa ang kanilang mukha o singit. Samantala, natagpuan ni Xiaoju si Jianyan at sinabi rito na kulang ang bayad niya sa mga papeles, na sadyang ginagawa niya para magmukhang mas kaunti ang ginagastos ni Duoyu kaysa sa kanya. Pagod na sa pagtatanggol sa kanya, inamin ni Jianyan ang totoo, ginamit lang siya ni Duoyu. Sinubukan niyang bawiin ang laro, pero hinampas siya ni Xiaoju at lumabas ng stadium para isumbong ang lahat kay Mr. Jin. Hinabol siya ni Jianyan at sinundan sa madidilim na bahagi ng kapitbahayan. Balik sa laban, depensa ang Daksyong kahit magtamo sila ng puro pasa at dugo. Ang determinasyong ito ay nakakuha ng simpatiya ng mga manonood na nagsimulang mag-cheer sa kanila, kaya sinubukang sumali ng coach dahil wala ng kapalit, pero nadulas siya sa bote at natapos sa laro bago pa man makagawa ng kahit ano. Dahil sa kanilang samahan bilang koponan at suporta ng publiko, nakapaghintay sila hanggang huli at hindi na hinayaang makapuntos pa ang kalaban. Nang matapos ang laro sa 0-9, nagdiwang ang buong estadium dahil ang pagpigil sa kalaban na umabot sa 2 digit ay parang tagumpay. Sa gitna nito, tinawagan si Duoyu gamit ang phone ni Xiaoju, at isang misteryosong boses ang nagsabing dinukot ang nobya niya, sabay padala ng larawan bilang patunay. Akala ni Duoyu ay isa na naman itong plano ni Yin at nagsinungaling siya at nag-upa ng mga kriminal, pero inamin lang nilang inupahan si Jianan para sa pekeng bayarin. Tinawagan uli si Duoyu ng kidnapper habang itinutulak si Jianan sa gusali at binalaan si Xiaoju kung hindi magbabayad ng 10 milyon bago mag-alas 6. Nasa alanganin si Duoyu, kapag binayaran niyang iligtas si Xiaoju, lalabag siya sa mga patakaran at mawawala ang mana sa kanyang lolo. Hindi niya alam na hindi ito totoo. Ito ang huling pagsubok ng kanyang lolo. Dapat niyang patunayan na mas mahalaga ang buhay kaysa pera. Kung gagawin niya, mananalo siya. Ligtas sina Jianan at Xiaoju, at si Mr. Jin lang ang kidnapper na naniniwala kay Duoyu, at siguradong makakaligtas siya. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga oras, ginugol ni Duoyu ang panahon sa pag-inom at pagkanta kaya hindi siya sumipot sa itinakdang oras. Alas 6, paalis na sina Mr. Jin at Xiaoju. Nang makita nila sa hagdan si Duoyu na umiiyak dala ang mga bag na puno ng pera para ipagpalit sa buhay ni Xiaoju. Binati siya ni Mr. Jin sa pagpasa sa huling pagsusulit at ipinarinig ang mensaheng iniwan ng lolo na nagtatanong kung bakit hindi siya nag-asawa o nagkaroon ng mga anak gayong mayaman naman siya. Isiniwalat noon ni Mr. Jin na siya ang kasintahan ng lolo. Pagkalipas ng ilang buwan bumalik si Duoyu at ang buntis na si Xiaoju mula sa paglalakbay sa buong mundo. Ngayong sapat na ang kanilang kasiyahan, handa na silang ibigay ang lahat ng kanilang pera, ngunit naantala nila ang kanilang proseso ng mga papeles nang mapagtanto nilang kailangan nilang magtago kahit kaunti para sa kanilang magiging sanggol. Nagsimulang gumawa ng listahan ng magkasintahan ng mga bagay na kailangan nila, at kahit nasa simula ay simple lang, napuno ito ng napakaraming maluho na hahantong sa wala silang maibibigay. Siguraduhin mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka pa ng mga ganitong video. Salamat sa panonood.